Genesis Kabanata 41. At nangyari, sa katapusan ng 2 taong ganap, na si Faraon ay nanaginip, at narito, na siya'y nakatayo sa tabi ng ilog. At narito may nagsiahon sa ilog na 7 bakang magagandang anyo at matatabang laman, at nanginain sa talahiban. At narito, na ibang 7 baka, na nagsiahon sa ilog na nasa likuran nila, mga pangit na anyo, at payat, at nagsihinto, roon sa tabi ng mga unang baka, sa tabi ng ilog. At ang 7 bakang magagandang anyo at matataba, ay nilamon ng mga bakang pangit ang anyo at payat. Sa gayo'y nagising si Faraon. At siya'y natulog at nanaginip na bilang ikalawa, at narito may sumupling na 7 uhay na mabibintog at mabubuti, na may isa lamang tangkay. At narito, may 7 uhay na payat at tinutuyo ng hanging silanganan, na nagsitubong kasunod ng mga yaon. At nilamon ng mga uhay na payat ang 7 uhay na mabibintog at malulusog. At nagising si Faraon, at narito, isang panaginip. At nangyari, sa kinaumagahan, na ang kanyang diwa ay nagulumihanan at siya'y nagsugo at kanyang ipinatawag ang lahat ng mago sa Ehipto, at ang lahat ng pantas doon, at isinaysay ni Faraon sa kanila ang kanyang panaginip, datapwat walang makapagpaliwanag kay Faraon. Nang magkagayo'y nagsalita ang puno ng mga ketiwala kay Faraon, na sinasabi, "Naaalaala ko sa araw na ito ang aking mga sala." Ngunit si Faraon laban sa kanyang mga alila, at ibinilanggo ako sa bahay ng kapitan ng bantay, ako at ang puno ng mga magtitinapay. At nanaginip kami ng panaginip sa isang gabi, ako at siya, kami ay kapwa na naginip ayon sa kapaliwanagan ng panaginip ng isa't isa sa amin. At nandong kasama namin ang isang binata, isang Hebreo, na alipin ng kapitan ng bantay, at siya naming pinagsaysayan, at kanyang ipinaliwanag sa amin ang aming panaginip. Ipinaliwanag niya ayon sa panaginip ng bawat isa sa amin. At nangyari, na kung paano ang kanyang pagkapaliwanag sa amin, ay nagkagayon, ako'y pinabalik sa aking katungkulan, at ipinabitin ang isa. Nang magkagayo'y nagsugo si Faraon at ipinatawag si Jose, at siya'y inilabas na madalian sa bilangguan, siya'y nag-ahit at nagbihis ng suot, at naparoon kay Faraon. At sinabi ni Faraon kay Jose, "Ako'y nanaginip ng isang panaginip, at walang makapagpaliwanag, at nabalitaan kita, na pagkarinig mo ng isang panaginip ay naipaliwanag mo." At sumagot si Jose kay Faraon, na sinasabi, "Wala sa akin, Diyos ang magbibigay ng sagot sa kapayapaan kay Faraon." At sinalita ni Faraon kay Jose, "Sa aking panaginip ay narito, nakatayo ako sa tabi ng ilog. At narito, may nagsiahon sa ilog na 7 bakang matatabang laman at magagandang anyo, at nanginain sa talahiban. At narito, may ibang 7 baka na nagsiahon sa likuran nila, mga payat, at napakapangit ang anyo, at payat na kailan may hindi ako nakakita sa buong lupain ng Ehipto ng ibang kawangis ng mga yaon sa kapangitan. At kinain ng mga bakang payat at pangit, ang 7 nauunang bakang matataba. At nang kanilang makain, ay hindi man lamang maalaman na sila'y kanilang nakain, kundi ang kanilang anyo ay pangit ding gaya ng una. Sa gayo'y nagising ako, at nakakita ako sa aking panaginip, at narito, 7 uhay ay tumataas sa isang tangkay, mapipintog at mabubuti. At narito, may 7 uhay na lanta, mga pipi at tinutuyo ng hanging silanganan na nagsitaas na kasunod ng mga yaon. At nilamon ng mga uhay na lanta ang 7 uhay na mabubuti, at aking isinaysay sa mga mago, datapwat walang makapagpahayag ni yaon sa akin. At sinabi ni Jose kay Faraon, ang panaginip ni Faraon ay iisa, ang gagawin ng Diyos ay ipinahayag kay Faraon. Ang 7 bakang mabubuti ay 7 taon, at ang 7 uhay na mabubuti ay 7 taon, ang panaginip ay iisa. At ang 7 bakang payat at mga pangit na nagsiyahong kasunod ng mga yaon ay 7 taon, at gayon din ang 7 uhay na tuyo, na pinapaspas ng hanging silanganan, kapwa magiging 7 taong kagutom. Iyan ang bagay na sinalita ko kay Faraon, ang gagawin ng Diyos, ipinaalam kay Faraon. Narito, dumarating ang 7 taong may malaking kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. At may dadating, pagkatapos ng mga iyan, na 7 taong kagutom,
at malilimutan niyang buong kasaganaan sa lupain ng Ehipto, at pupuksin ng kagutom ang lupain. At ang kasaganaan ay hindi malalaman sa lupain, dahil sa kagutom na sumusunod, sapagkat magiging napakahigpit. At kaya't pinag-ibayo ang panaginip kay Pharaoh na makalawa, ay sapagkat bagay na itinatag ng Diyos, at papangyayarihing madali ng Diyos. Ngayon ngay humanap si Pharaoh ng isang taong matalino at pantas, at ilagay sa lupain ng Ehipto. Gawing ganito ni Pharaoh, at maglagay ng mga tagapamahala sa lupain, na paglimahing bahagi ang lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. At kanilang tipunin ang lahat ng pagkain nitong mabubuting taon na dumarating, at magkamalig ng trigo sa kapangyarihan ng kamay ni Pharaoh, na pinakapagkain sa mga bayan at ingatan. At ang pagkain ay kamaligi na itaan sa lupain sa 7 taong kagutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto, upang huwag mapuksa ang lupain sa kagutom. At ang bagay ay minabuti ng mga mata ni Pharaoh, at ng mga mata ng kanyang mga lingkod. At sinabi ni Pharaoh sa kanyang mga lingkod, makakasumpong kaya tayo ng isang gaya nito, na taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. At sinabi ni Pharaoh kay Jose, yamang ipinabatid sa iyo ng Diyos, ang lahat ng ito, ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay magpupuno sa aking bahay, at ayon sa iyong salita ay pamamahalaan mo ang aking buong bayan, sa laklak ang hari lamang magiging mataas ako sa iyo. At sinabi ni Pharaoh kay Jose, tingnan mo, ikaw ay inilagay ko sa buong lupain ng Ehipto. At inalis ni Pharaoh sa kamay niya ang kanyang tandang singsing at inilagay sa kamay ni Jose, at siya'y sinuutan ng magandang lino at nilagyan siya ng isang kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg. At siya'y pinasakay niya sa ikalawang kero na tinatangkilik ni Pharaoh at isinisigaw sa unahan niya. Lumuhad kayo, at inihalal siya na puno sa buong lupain ng Ehipto. At sinabi ni Pharaoh kay Jose, ako'y si Pharaoh, at kung wala ka ay hindi magtataas ang sinumang tao ng kanyang kamay o ng kanyang paa sa buong lupain ng Ehipto. At pinanganlan ni Pharaoh si Jose na Zaphnath-Paneah, at ibinigay na asawa sa kanya si Asenath, na anak ni Potiphera, na saserdote sa On. At lumabas si Jose sa lupain ng Ehipto. At si Jose ay may 30 taon nang tumayo sa harap ni Pharaoh na hari sa Ehipto. At si Jose ay umalis sa harap ni Pharaoh, at nilaybot ang buong lupain ng Ehipto. At sa 7 taong sagana ay nagdulot ang lupa ng sagana. At tinipon ni Jose ang lahat na pagkain sa 7 taon na tinamo sa lupain ng Ehipto, at inimbak ang nanggasabing pagkain sa mga bayan, na ang pagkain sa bukid na nasa palibot ng bawat bayan ay inimbak sa bawat kinauukulan ding bayan. At si Jose ay nagkamalig ng trigo na parang buhangin sa dagat, na napakarami hanggang sa hindi nabilang, sapagkat walang bilang. At bago dumating ang taong kagutom ay ipinanganak kay Jose ang 2 lalaki, na ipinanganak sa kanya ni Asenath na anak ni Potiphera, na saserdote sa On. At tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manassas, sapagkat aniyay, ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking kapagdulan at ang buong bahay ng aking ama. At ang ipinangalan sa ikalawa ay Ephraim, sapagkat ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking kadalamhatian. At ang 7 taon ng kasaganaan na nagkaroon sa lupain ng Ehipto ay natapos. At ang 7 taon ng kagutom ay nagpasimulang dumating, ayon sa sinabi ni Jose, at nagkagutom sa lahat ng lupain, datapwat sa buong lupain ng Ehipto ay may tinapay. At nang ang buong lupain ng Ehipto ay magutom, ay dumaing ng tinapay ang bayan kay Pharaoh, at sinabi ni Pharaoh sa lahat ng mga Egyptia, pamaroon kayo kay Jose, ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin. At ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa, at binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbili sa mga Egyptia, at lumala ang kagutom sa lupain ng Ehipto. At lahat ng mga taga-ibang lupain ay nagsiparon kay Jose upang magsibili ng trigo, sapagkat lumala ang kagutom sa buong lupa. Genesis Kabanata 42. Nabalitaan nga ni Jacob na may trigo sa Ehipto, at sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, bakit kayo nangagtitinginan? At kanyang sinabi, narito, aking narinig na may trigo sa Ehipto, bumaba kayo roon, at bumili kayo roon ng saganang atin,
upang tayo'y mabuhay at huwag mamatay. At ang sangpang kapatid ni Jose ay bumaba, na bumili ng trigo sa Ehipto. Datapwat si Benjamin na kapatid ni Jose, ay hindi sinugo ni Jacob na kasama ng kanyang mga kapatid, sapagkat aniyay, baka sakaling may mangyari sa kanyang anumang kapahamakan. At ang mga anak ni Israel ay nagsiparong bumili, nakasalamuha, nang nagsisiparon, sapagkat nagkakagutom sa lupain ng Kanaan. At si Jose ang tagapamahala sa lupain, siya ang nagbibili ng trigo sa lahat ng mga tao sa lupain, at nagsidating ang mga kapatid ni Jose at nangagpatira pa sa kanya, na ang kanilang mga mukha ay pasubasog. At nakita ni Jose ang kanyang mga kapatid, at kanyang nangkikilala, datapwat siya'y nagkunwaring iba sa kanila, at sila'y kinausap niya ng magilas, at sinabi sa kanila, saan kayo nagsipanggaling? At sinabi nila, sa lupain ng Kanaan, upang bumili ng pagkain. At nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid, datapwat hindi nila siya nakilala. At naalaala ni Jose ang mga panaginip na kanyang napanaginip, tungkol sa kanila, at sa kanila'y sinabi, kayo'y mga tik-tik, upang tingnan ninyo ang kahuberan ng lupain kaya kayo naparito. At kanilang sinabi sa kanya, hindi Panginoon ko, kundi ang iyong mga lingkod ay nagsiparito upang bumili ng pagkain. Kaming lahat ay anak ng isa lamang lalaki, kami ay mga taong tapat, ang iyong mga lingkod ay hindi mga tik-tik. At kanyang sinabi sa kanila, hindi, kundi upang tingnan ang kahuberan ng lupain kaya kayo naparito. At kanilang sinabi, kaming iyong mga lingkod ay 12 magkakapatid, na mga anak ng isa lamang lalaki sa lupain ng Kanaan, at, narito, ang bunso ay nasa aming ama ngayon, at ang isa'y wala na. At sinabi sa kanila ni Jose, iyan ang sinasalita ko sa inyo, na aking sinasabi, kayo'y mga tik-tik. Dito ko kayo susubukan, alang-alang sa buhay ni Pharaoh ay hindi kayo aalis dito, malibang pumarito ang inyong kapatid na bunso. Sugon ninyo ang isa sa inyo, na dalhin dito ang inyong kapatid, at kayo'y manggabibilanggo, upang masubak ang inyong mga salita, kung may katotohanan sa inyo, o kung hindi alang-alang sa buhay ni Pharaoh, ay tunay na mga tik-tik kayo. At kanyang inilagay silang lahat na magkakasama sa bilangguan na 3 araw. At sinabi ni Jose sa kanila sa 3 araw, gawin ninyo ito at manggabuhay kayo, sapagkat natatakot ako sa Diyos. Kung kayo'y mga taong tapat, ay matira ang isa sa inyong magkakapatid na bilanggo sa bahay na pinagbilangguan sa inyo, datapwat kayo'y yumaon, magdala kayo ng trigo dahil sa kagutom sa inyong mga bahay. At dalhin ninyo sa akin ang inyong kapatid na bunso, sa ganito'y matutotohanan ang inyong mga salita, at hindi kayo mamatay. At kanilang ginawang gayon, at sila'y nagsabi-sabihan, katotohanang tayo'y salarin tungkol sa ating kapatid, sapagkat nakita natin ang kahapisan ng kanyang kaluluwa, nang namamanik sa atin, at hindi natin siya dininig, kaya't dumarating sa atin ang kahapisang ito. At si Ruben ay sumagot sa kanila, na nagsasabi, di ba nagsalita ako sa inyo, na aking sinasabi, huwag kayong magkasala laban sa bata, at ayaw kayong makinig. Kaya naman, narito, ang kanyang dugo ay nagsasakdal. At hindi nila nalalaman na sila'y pinakikinggan ni Jose, sapagkat may tagapagpaliwanag sa kanila. At siya'y humiwalay sa kanila, at umiyak, at siya'y bumalik sa kanila, at sila'y kinausap at kinuha sa kanila si Simeon, at siya'y tinalihan sa harap ng kanilang mga mata. Nang magkagayoy, ipinag-utos ni Jose na punuin ang kanilang mga bayong ng trigo, at ibalik ang salapi ng bawat isa sa kani-kanyang bayong, at sila'y bigyan ng mababaon sa daan, at ginawa sa kanilang gayon. At kanilang pinasanan ng trigo ang kanilang mga asno, at sila'y yumaon mula roon. At pagbubukas ng isa ng kanyang bayong upang bigyan ng pagkain ang kanyang asno sa tuluyan, ay nakita niya ang kanyang salapi, at, narito, nasa labi ng kanyang bayong. At sinabi niya sa kanyang mga kapatid, ang salapi ko ay nasa uli, at, narito, nasa aking bayong, at kumutob ang kanilang puso, at nangagtinginan na nanganganginig, na nagsasabihan, ano itong ginawa ng Diyos sa atin? At sila'y dumating kay Jacob na kanilang ama sa lupain ng Kanaan, at isinaysay nila sa kanya ang lahat na nangyari sa kanila, na sinasabi, ang lalaking Panginoon sa lupain yaon ay kinausap kami na magilas,
at inari kaming mga tiktik sa lupain. At aming sinabi sa kanya, kami ay mga taong tapat, hindi kami mga tiktik. Kami ay 12 magkakapatid, na mga anak ng aming ama, ang isa'y wala na, at ang bunso ay nasa aming ama ngayon sa lupain ng Kanaan. At sinabi sa amin ng lalaking yaon, ng Panginoon sa lupain, dito ko makikilala na kayo'y mga taong tapat, mag-iwan kayo sa akin ng isa sa inyong magkakapatid, at magsipagdala kayo ng trigo dahil sa kagutom sa inyong mga bahay, at kayo'y yumaon. At dalhin ninyo rito sa akin ang inyong kapatid na bunso, kung gayo'y makikilala ko, na kayo'y hindi mga tiktik, kundi kayo'y mga taong tapat, sa ganito'y isasauli ko sa inyo ang inyong kapatid at kayo'y mga ngalakal sa lupain. At nangyari na pag-aalis ng laman ng kanilang mga bayong, na, narito, sa bayong ng bawat isa ay nakalagay ang at sinabi sa kanila ng kanilang amang si Jacob, inalis na ninyo sa akin ang aking mga anak. Si Jose ay wala, at si Simeon ay wala, at aalisin pa ninyo si Benjamin. Lahat ng bagay na ito ay laban sa akin, balot ng kanikanyang salapi, at nang makita nila at ng kanilang ama ang kanilang mga balot ng salapi, ay nanggatakot. At sinabi sa kanila ng kanilang amang si Jacob, inalis na ninyo sa akin ang aking mga anak. Si Jose ay wala, at si Simeon ay wala, at aalisin pa ninyo si Benjamin, lahat ng bagay na ito ay laban sa akin. At nagsalita, si Ruben sa kanyang ama, na sinasabi, ipapatay mo ang aking 2 anak kung siya'y hindi ko dalhin sa iyo, ibigay mo sa aking kamay, at siya'y aking ibabalik sa iyo. At kanyang sinabi, hindi yayaon ang aking anak na kasama ninyo, sapagkat ang kanyang kapatid ay patay na, at siya lamang ang natitira. Kung mangyari sa kanya ang anumang kapahamakan sa daan na inyong paruroonan, ay pabababain nga ninyo ang aking mga uban sa Sheol na may kapanglawan. Genesis Kabanata 43. At ang kagutom ay mahigpit sa lupain. At nangyari, nang makain na nila ang trigang kanilang dinala mula sa Ehipto, na sinabi sa kanila ng kanilang ama, kayo'y pumaroong muli, ibili ninyo tayo ng kaunting pagkain. At si Judah ay nagsalita sa kanya, na sinasabi, ipinahayag sa aming mahigpit ng lalaking yaon, na sinasabi, hindi ninyo makikita ang aking mukha, maliban na ipagsama ninyo ang inyong kapatid. Kung pasasamahin mo sa amin ang aming kapatid, ay bababa kami, at ibibili ka namin ng pagkain. Datapwat kung hindi mo paparoroonan ay hindi kami bababa, sapagkat sinabi sa amin ng lalaking yaon, hindi ninyo makikita ang aking mukha, malibang kasama ninyo ang inyong kapatid. At sinabi ni Israel, bakit ninyo ako ginawa ng masama, na inyong sinabi sa lalaki na mayroon pa kayong ibang kapatid? At kanilang sinabi, tinanong kami ng buong Saturday, tungkol sa amin, at tungkol sa aming kamag-anakan, na sinasabi, buhay pa ba ang inyong ama? May iba pa ba kayong kapatid? At isinaysay namin sa kanya ayon sa mga salitang ito, saan namin malalaman, kanyang sasabihin, ibababa ninyo rito ang inyong kapatid. At sinabi ni Judah kay Israel na kanyang ama, pasamayan mo sa akin ang bata at kami ay magsisitindig at magsisiyaon, upang tayo'y mabuhay at huwag mamatay, kami, at ikaw, at gayon din ang aming mga bata. Ako ang mananagot sa kanya, sa aking kamay hahanapin mo siya, kung hindi ko ibalik sa iyo, at ilagay sa harap mo, ay pasanin ko ang sala magpakailan paman. Sapagkat kung hindi tayo nagluwat, ay nakapagbalik na kaming makalawa. At sinabi sa kanila ng kanilang amang si Israel, kung gayon, ngayoy gawin ninyo ito, magdala kayo sa inyong bayong ng mga piling bunga ng lupain, at dalhan ninyo ang lalaking yaon ng kaloob, ng kaunting balsamo at kaunting pulot, pabango, at mira, mga pile at almendres. At magdala kayo ng ibayong halaga ng salapi sa inyong kamay, at ang salaping nabalik sa labi ng inyong mga bayong ay dalhin ninyong muli sa inyong kamay, marahil ay kalituhan. Dalhin din ninyo ang inyong kapatid, at magtindig kayo at pamaron kayong muli sa lalaking yaon. At pagkalooban nawa kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kawan sa harap ng lalaking yaon, upang isauli sa inyo ang inyong isang kapatid at si Benjamin. At kung mawalan ako ng mga anak, ay mawalan ako. At dinala ng mga lalaki ang kaloob na yaon, at ibayong halaga ng salapi ang dinala sa kanilang kamay, at si Benjamin, at nagsipagtindig,
at nagsibaba sa Ehipto, at nagsiharap kay Jose. At nang makita ni Jose si Benjamin na kasama nila, ay sinabi niya sa katiwala ng kanyang bahay, "Dalhin mo ang mga lalaking iyan sa bahay, at magpatay ka ng mga hayop, at ihanda mo, sapagkat ang mga lalaking iyan ay magsisipa ng haling kasalo ko." At ginawa ng lalaki ang ayon sa iniutos sa kanya ni Jose, at dinala ng katiwala ang mga lalaking yaon sa bahay ni Jose. At ang mga lalaki ay nanggitakot, sapagkat sila'y dinala sa bahay ni Jose, kanilang sinabi, "Dahil sa salaping isinauli sa ating mga bayong ng una, ay dinala tayo rito, upang hanapan tayo ng dahilan, at tayo'y ibagsak niya, at tayo'y ariin niyang mga alipin, at patiin ang atin mga asno." At sila'y nagsilapit sa katiwala ng bahay ni Jose, at kinausap nila sa pintuan ng bahay. At sinabi nila, "O Panginoon ko, tunay na kami ay bumaba ng una na bumili ng pagkain. At nangyari, nang dumating kami sa tuluyan, na binuksan namin ang aming mga bayong, at, narito, ang salapi ng bawat isa sa amin ay nasa labi ng kanikanyang bayong, ang salapi namin sa tunay na timbang, at aming muling dinala sa aming kamay. At nagdala kami ng ibang salapi sa aming kamay upang ibili ng pagkain, hindi namin nalalaman kung sino ang naglagay ng aming salapi sa aming mga bayong." At kanyang sinabi, "Mapayapa kayo, huwag kayong matakot, ang Diyos ninyo at ang Diyos ng inyong ama ang nagbigay sa inyo ng kayamanang natatago sa inyong mga bayong, tinanggap ko ang inyong salapi." At inilabas si Simeon sa kanila, at dinala ng katiwala ang mga lalaki sa bahay ni Jose, at sila'y binigyan ng tubig, at nangaghugas ng kanilang mga paa, at binigyan ng pagkain ang kanilang mga asno. At kanilang inihanda ang kaloob sa pagdating ni Jose sa tanghali, sapagkat kanilang narinig na doon sila magsisikain ng tinapay. At nang dumating si Jose sa bahay, ay dinala nila sa kanya sa loob ng bahay, ang kaloob na nasa kanilang kamay, at sila'y nagpatira pa sa harap niya. At sila'y kanyang tinanong tungkol sa kanilang kalagayan, at sinabi, "Wala bang sakit ang inyong ama, ang matanda na inyong sinalita? Buhay pa ba?" At kanilang sinabi, "Walang sakit ang iyong lingkod na aming ama, buhay pa." At sila'y nagsiyukod at nagsigalang. At itinangi niya ang kanyang mga mata, at nakita si Benjamin na kapatid niya, na anak ng kanyang ina, at sinabi, "Ito ba ang inyong kapatid na bunso, na inyong sinalita sa akin?" At kanyang sinabi, "Pagpalain ka nawa ng Diyos, anak ko." At nagmadali si Jose, sapagkat nagninangas ang kanyang loob dahil sa kanyang kapatid, at humanap ng dakong maiiyakan, at pumasok sa kanyang silid, at umiyak doon. At siya'y naghilamos at lumabas, at nagpigil ng loob, at nagsabi, "Maghain kayo ng tinapay." At kanilang hinainan siyang bukod, at silang bukod, at ang mga Egyptian na kumakain kasama niya ay bukod, sapagkat ang mga taga-Egyptia ay hindi makakain kasalo ng mga Hebreo, sapagkat kasuklam-suklam ito sa mga Egyptia. At sila'y nagsiupo sa harap niya, ang panganay ayon sa kanyang pagkapanganay, at ang bunso ayon sa kanyang pagkabunso, at ang mga lalaki ay nanggamamangha na nagtitinginan. At sila'y idinampot ni Jose sa harap niya ng mga ulam, datapwat ang ulam ni Benjamin ay humihigit kaysa mga bahagi ng alinman sa kanila ng makalima. At nangaginuman at nangakipagkatuwa sa kanya. Genesis Kabanata 44. At kanyang iniutos sa katiwala ng kanyang bahay, na sinasabi, "Punuin mo ng mga pagkain ang mga bayong ng mga lalaking ito, kung gaano ang kanilang madadala, at ilagay mo ang salapi ng bawat isa sa labi ng kanikanyang bayong. At ilagay mo ang aking saro, ang sarong pilak, sa labi ng bayong ng bunso, at ang salapi ng kanyang trigo." At ginawa niya ang ayon sa salita na sinalita ni Jose. At pagliliwanag ng kinaumagan, ay pinapagpalim ang mga lalaki, sila at ang kanilang mga asno. Nang sila'y manggakalabas na sa bayan, at hindi pa sila nalalayo, ay sinabi ni Jose sa katiwala ng kanyang bahay, "Bumangon ka, habulin mo ang mga lalaki, at pagka sila'y iyong inabutan, ay sabihin mo sa kanila, bakit iginanti ninyo ay kasamaan sa kabutihan? Hindi ba ang sarong ito ang iniinuman ng aking Panginoon, at tunay na kanyang ipinanghuhula? Kayo'y gumawa ng masama sa paggawa ng ganyan." At kanyang inabutan sila, at kanyang sinalita sa kanila ang mga ito.
At kanilang sinabi sa kanya, bakit sinalita ng aking Panginoon ang mga salitang ito? Huwag itulot ng Diyos na gumawa ang iyong mga lingkod ng ganiyang bagay. Narito, ang salapi na aming nasumpungan sa labi ng aming mga bayong ay aming isinauli sa iyo mula sa lupain ng Kanaan, paano ngang kami ay magnanakaw sa bahay ng iyong Panginoon ng pilak o ginto? Yaong kasumpungan sa iyong mga lingkod, ay mamatay, at pati kami ay magiging alipin ng aming Panginoon. At kanyang sinabi, mangyari nga ang ayon sa inyong mga salita, yaong kasumpungan ay magiging aking alipin, at kayo'y mawawalan ng sala. Nang magkagayo'y nagmadali sila, at ibinaba ng bawat isa ang kanyang bayong sa lupa, at binuksan ng bawat isa ang kanyang bayong. At kanyang sinaliksik, na pinasimulan sa panganay at niwakasan sa bunso, at nasumpungan ang saro, sa bayong ni Benjamin. Nang magkagayo'y kanilang hinapak ang kanilang mga suot, at pinasanan ng bawat isa ang kanyang asno, at nagsibalik sa bayan. At si Juda at ang kanyang mga kapatid ay dumating sa bahay ni Jose at siya'y nandoon pa, at sila'y nangagpatira pa sa lupa sa harap niya. At sinabi sa kanila ni Jose, anong gawa itong inyong ginawa? Hindi ba ninyo nalalaman na ang isang tao na gaya ko ay tunay na makahuhula? At sinabi ni Juda, anong aming sasabihin sa aming Panginoon? Anong aming sasalitin? O paanong kami ay magpapatuto? Inilitaw ng Diyos ang kasamaan ng iyong mga lingkod, narito, kami ay alipin ng aming Panginoon, kami 10 niyaong kinasumpungan ng saro. At kanyang sinabi, huwag noang itulot ng Diyos na ako'y gumawa ng ganyan, ang taong kinasumpungan ng saro, ay siyang magiging aking alipin, datapwat tungkol sa inyo ay pamaron kayong payapa sa inyong ama. Nang magkagayo'y lumapit si Juda sa kanya, at nagsabi, O Panginoon ko, ipinamamanhik ko sa iyo na papagsalitan ang iyong lingkod, ng isang salita sa mga pakinig ng aking Panginoon, at huwag noang mag-alab ang iyong loob laban sa iyong lingkod, sapagkat ikaw ay parang si Pharaon. Tinanong ng aking Panginoon ang kanyang mga lingkod, na sinasabi, kayo ba'y mayroong ama o kapatid? At aming sinabi sa aking Panginoon, kami ay may ama, isang matanda, at isang anak sa kanyang katandaan, isang munting bata at ang kanyang kapatid ay namatay, at siya lamang ang naiwan ng kanyang ina, at minamahal siya ng kanyang ama. At sinabi mo sa iyong mga lingkod, dalhin ninyo rito sa akin, upang mamasdan ko siya ng aking mga mata. At aming sinabi sa aking Panginoon, hindi may iwan ng bata ang kanyang ama, sapagkat kung iiwan niya ang kanyang ama, ay mamamatay ang ama niya. At iyong sinabi sa iyong mga lingkod, hindi na ninyo makikita ang aking mukha, malibang inyong ipagsamang bumaba ang inyong kapatid na bunso. At nangyari ng panhaykan namin ang inyong lingkod na aking ama, ay aming isinaysay sa kanya ang mga salita ng aking Panginoon. At sinabi ng aming ama, pamaron kayo uli, ibili ninyo tayo ng kaunting pagkain. At aming sinabi, hindi kami makabababa, kung ang aming bunsong kapatid ay kasama namin ay bababa nga kami, sapagkat hindi namin makikita ang mukha ng lalaking yaon, malibang ang aming bunsong kapatid ay kasama namin. At sinabi ng iyong lingkod na aming ama sa amin, inyong talastas na ang aking asawa ay nagkaanak sa akin ng 2 lalaki. At ang isa ay umalis sa akin, at aking sinabi, tunay na siya'y nalapa, at hindi ko siya nakita mula noon. At kung inyong kunin pa ang isang ito sa akin, at may mangyaring sakuna sa kanya, ay inyong ibababa ang aking uban sa shoal na may kapanglawan. Ngayon ngay kung ako'y dumating sa iyong lingkod na aking ama, at ang bata ay hindi namin kasama, sapagkat ang kanyang buhay ay natatali sa buhay ng batang iyan. Ay mangyayari nga na pagka kanyang nakitang ang bata ay di namin kasama, na mamamatay siya, at ibababa sa shoal na may kapanglawan ng iyong mga lingkod ang mga uban ng iyong lingkod na aming ama. Sapagkat ang iyong lingkod ang siyang nanagot sa bata sa aking ama, na nagsasabi, kung hindi ko siya dalhin sa iyo, ay papasanin ko nga ang kasalanan sa aking ama magpakailanman. Ngayon nga, ay ipahintulot muna ang iyong lingkod, aking isinasamo sa iyo, ay maywa na kahalili ng bata na pinakaalipin ng aking Panginoon, at iyong ipahintulot na ang bata ay umahong kasama ng kanyang mga kapatid. Sapagkat paanong paroroon ako sa aking ama, at ang bata'y di ko kasama. Baka aking makita pa ang sakunang sasapit sa aking ama.
Genesis Kabanata 45. Nang maggagayon ay hindi nakapagpigil si Jose sa harap nilang lahat na nakatayo sa siping niya, at sumigaw, "Paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harap." At walang taong tumayo na kasama niya samantalang si Jose ay nagpakikilala sa kanyang mga kapatid. At siya'y umiyak ng malakas, at narinig ng mga Egyptian, at narinig ng sangbahayan ni Pharaoh. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako'y si Jose, buhay pa ba ang aking ama?" At ang kanyang mga kapatid ay hindi manggakasagot sa kanya, sapagkat sila'y nagugulumihanan sa kanyang harap. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Lumapit kayo sa akin, isinasamo ko sa inyo." At sila'y lumapit, at kanyang sinabi, "Ako'y si Jose na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. At ngayon huwag kayong magdalamhati, o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Sapagkat may 2 taon nang ang kagutom ay nasa lupain, at may 5 taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid, o pag-aaniman. At sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang papanatilihin kayong pinakalahi sa lupa, at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos, at kanya akong ginawang ama kay Pharaoh, at Panginoon sa buo niyang bahay, at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Magmadali kayo, at pamaron kayo sa aking ama, at sabihin ninyo sa kanya, 'Ganito ang sabi ng iyong anak na si Jose, ginawa akong Panginoon ng Diyos sa buong Ehipto, pumarito ka sa akin, huwag kang magluwat. At ikaw ay tatahan sa lupain ng Goshen, at malalapit ka sa akin, ikaw at ang iyong mga anak, at ang mga anak ng iyong mga anak, at ang iyong mga kawan, at ang iyong mga bakahan, at ang iyong buong tinatangkilik. At do'y kakandilihin kita, sapagkat may 5 taong kagutom pa, baka ikaw ay maduka, ikaw at ang iyong sangbahayan, at ang lahat ng iyo. At, narito, nakikita ng inyong mga mata at ng mga mata ng aking kapatid na si Benjamin, na ang aking bibig ang nagsasalita sa inyo. At inyong sasaysayan sa aking ama ang aking buong kaluwalhatian sa Ehipto, at ang inyong buong nakita, at kayo'y magmamadali at inyong ibababa rito ang aking ama." At siya'y humilig sa leeg ng kanyang kapatid na si Benjamin, at umiyak, at si Benjamin ay umiyak sa ibabaw ng kanyang leeg. At kanyang hinagkan ang lahat niyang kapatid, at umiyak sa kanila, at pagkatapos ay nakipagsalitaan sa kanya ang kanyang mga kapatid. At ang kabantugang yaon ay naibalita sa sangbahayan ni Pharaoh, na sinasabi, "Nagsidating ang mga kapatid ni Jose, at ikinalugod ni Pharaoh, at ng kanyang mga lingkod." At sinabi ni Pharaoh kay Jose, "Sabihin mo sa iyong mga kapatid, ito'y gawin ninyo, paanan ninyo ang inyong mga hayop, at kayo'y yumaon, umuwi sa lupain ng Kanaan. At dalhin ninyo ang inyong ama at ang inyong mga sangbahayan, at pumarito kayo sa akin, at aking ibibigay sa inyo ang pinakamabuti sa lupain ng Ehipto, at kakanin ninyo ang katabaan ng lupain. Ngayoy inuutusan ka, ito'y gawin ninyo, kumuha kayo ng mga kariton sa lupain ng Ehipto para sa inyong mga bata, at sa inyong mga asawa, at dalhin ninyo rito ang inyong ama, at kayo'y pumarito. Huwag din ninyong lingapin ang inyong pag-aari, dahil sa ang buti ng buong lupain ng Ehipto ay inyo." At ginawang gayon ng mga anak ni Israel, at binigyan sila ni Jose ng mga kariton, ayon sa utos ni Pharaoh, at sila'y binigyan ng mababaon sa daan. Sa kanilang lahat ay nagbigay siya ng mga pangpalat na bihisan, ngunit kay Benjamin ay nagbigay siya ng 300 putol na pilak, at 5 pangpalat na bihisan. At sa kanyang ama ay nagpadala siya ng ganitong paraan, 10 asnong may pusang mabuting mga bagay sa Ehipto, at 10 asno na may pusang trigo at tinapay at pagkain ng kanyang ama sa daan. Sa ganito ay kanyang pinapagpalam ang kanyang mga kapatid, at sila'y yumaon, at kanyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong magkaaalit sa daan." At sila'y sumumpa mula sa Ehipto, at naparoon sa lupain ng Kanaan, kay Jacob na kanilang ama. At kanilang isinaysay sa kanya, na sinasabi, "Si Jose ay buhay pa, at siya'y puno sa buong lupain ng Ehipto." At ang kanyang puso ay nang lupaypay, sapagkat di niya pinaniwalaan sila. At kanilang isinaysay sa kanya ang lahat ng salita ni Jose, na kanyang sinabi sa kanila,
Nang kanyang makita ang mga car itong ipinadala ni Jose upang dalhin sa kanya, ay nagsauli ang diwa ni Jacob na kanilang ama. At sinabi ni Israel, siya na, si Jose na aking anak ay buhay pa, ako'y paroroon at titingnan ko siya, bago ako mamatay.